iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Tuturo din po ng pag-vlogs tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede bang paki-hingi ng konting tulong, paki-subscribe po. Paki-like ko and paki-share kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pagtuturo ng iba't ibang natural na halamang gamot and pag-vlogs ng iba't ibang natural na halamang gamot. Bali, yung tutorial ko po ngayon, ito po ay tungkol ngayon sa panahon ngayon, panahon ng tag-ulan. Ano ba yung mga usong sakit ngayong tag-ulan? Yan po yung tatalakayin ko ngayon sa araw na ito. Tips number 1, uso na sakit kapag tag-ulan, yung inatawag na leptospirosis. Leptospirosis, nakukuha yan sa dumi at ihi ng daga. Pwede siyang sumama sa tubig na ulan. For example, umihi yung daga sa tubig na nakatining, na daanan ng tao o karsada siya na hindi siya na agos talaga na ilog, na tumining lang siya sa sobrang pag-uulan, na may umihi na daga, tapos may tumain na daga, tapos may dumaan na tao, for example. Kahit hindi siya nakapaa or nakabutas siya, pero abot yung balat niya, lalo na kung yung balat niya ay may sugat. Yan po ay pwedeng magkaroon ng leptospirosis na sakit kapag panahon ng tag-ulan. Lumusong nga sa madudumi na tubig kagaya ng sapa or mga daanan ng tao o yung mga kalsada na ang tubig ay nakatining lang siya, na kapag umuulan napupuno yung may medyo malalim, dahil malalim sa dinaanan halimbawa ng kalabaw, may pinagtanggalan ng bato, or talagang sadya na siyang medyo malalim na nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng tag-ulan. Yan. Tips number 2, usang masakit kapag tag-ulan, yung diarrhea. Alam niyo bakit? Pili kayo magtahi kapag panahon ng tag-ulan. For example, yung mga kinukuha mo pagkain, galing yan dyan sa mga labasan. For example, yung kangkong. Alam ba ninyo yung kangkong saan nagagaling yan? Di ba? Hindi niyo alam kung saan nagagaling, yung mga sa palengke. Lalo na kung may mga kangkong iba na sa tabi ng squatter. Yung kangkong nasa tabi ng mga ilat or yung matudumi na tapunan ng basura. Yan. Tapos bigla siyang umulan. Then kapag bumaha siya, maraming kakatip doon na iba't ibang uri ng dumi. For example, galing sa basura, yung katas ng basura, katas ng pabrika, o may mga dumi ng tao, dumi ng hayop, ihi ng tao, dumi ng etc. Na sobrang dumi, mga bulok na hayop na kumapit doon sa dahon ng kangkong, sa katawan ng kangkong, tapos niluto, hindi masyado hinugasan siya, tapos hapko kang magkakaluto. Pwede kayo magkasakit niyan, magkaroon kayo ng diarrhea. At hindi lang po sa kangkong nakukuha yung diarrhea. For example, galing ka sa CR, tapos yung lalo na yung mga anak natin, yung mga bata, hindi mahilig maghugas ng kamay. Pagkagaling sa CR, pupunta yun doon sa cellphone nila habang kumakain, at binatouchscreen yung cellphone, sabay subo yun. Nakukuha na yung dumi galing sa CR. Pwedeng magkaroon ng diarrhea. Aktibo po ang mga sakit kapag panahon ng tag-ulan, lalo na yung mga bakterya. Yan. Yan yung tips number 2, diarrhea. Tips number 3, active na mga sakit kapag tag-ulan, usong-uso yung bakterya. Ano ba yung bakterya? Saan ba nakukuha? Ang bakterya nakukuha sa sobrang dumi ng kapaligiran, sobrang dumi ng gamit, sobrang dumi ng kamay na nahihipo or natatats sa iba't ibang lugar na kung saan ay punong-puno ng bakterya na naiipasa sa mga tao. Yung bakterya, hawa-hawa, kaya nahawa sila. For example, humawa ka sa train, humawa ka sa handle ng aeroplano or sa tricycle or sa taxi, any kind of vehicles, public vehicle and private. Tapos meron din mga tao na may mga bakterya kung saan ang galing na lugar, tapos hindi maayos yung pagkakahugas ng kamay nila. Yan. Kaya halo-halo na yung bakterya sa kamay.
Kaya lalo kung tag-ulan, active yung mga bakterya at mga sakit sa panahon ngayon. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, uso na sakit kapag tag-ulan yung lamok. Alam nyo ba kapag tag-ulan, yung lamok ay active na active din yan na sumilong or pumunta sa bahay. Kasi kapag nandun sila sa gubat or nandun sila sa basurahan, hindi sila makalipad na mabuti. Ang gagawin yan, doon sa loob ng bahay, pupunta yan. Kung kayo may lamok sa loob ng bahay at hindi yan makalabas, kayong aatakihin yan hanggang sa magkaroon kayo ng dinggi kung may dalang dinggi yung lamok na yan. Active yung mga dinggi rin kapag tag-ulan, hindi rin po yan. Hindi lang summer active yung mga lamok. Kasi yung mga, alam nyo ba, yung kitikiti, nagagaling yan din sa tubig, tapos nagiging lamok, kaya active yung mga lamok na yun kapag tag-ulan, lalong dumadanin. Dahil nangingitlog doon sa mga guma or mga putol na jar or mga lagayan na yung mga lukom o malalim, ay active silang umitlog. Ganon din kapag nasa loob ng flower vase. Sa loob ng bahay nyo may flower vase, hindi nyo napapalitan na 1 linggo, kalahating buwan o 1 buwan, doon sila iitlog. Then dadami ng dadami. Magtataka kayo bakit may lamok sa loob ng bahay, saradong naman yung bahay ninyo. Hindi ninyo alam may isang lamok na nakapasok tapos nangitlog. Yan, kaya nagkaroon silang dinggi sa loob ng bahay ninyo. Yan yung tips number 3. Tips number 4, uso ng sakit kapag tag-ulan yung tinatawag na alipunga, punjay. Ano ba yung alipunga? Ang alipunga ay nakukuha din sa dumi ng tao, ihi ng kalabaw, ihi ng iba't ibang uri ng hayop na kapag lumusong ka doon sa ilog o hindi man sa ilog, sa daan na may mga dumi nga ng hayop, may mga katas ng basura na sobrang dumi, pwedeng yung paa mo ay magkaroon ng alipunga. Ang alipunga ay yung paa mo ay maputi siya tapos sobrang katina, nabubutas siya pag kinamot mo. Sarap kamutin kapag gabi, ang sarap-sarap kamutin yung alipunga na yan kasi alam niyo bakit sobrang katiyan? May bakterya sa loob yung paa ninyo na may tinatawag na alipunga. Yan ay usong-uso kapag tag-ulan, lalo na kung nakapaa ka. Kaya mag-iingat sa paglusok sa baha. Sa bukid man yan, lalo na sa Manila, sobrang dumi ng kapaligiran. Siyempre, mga katas ng basura, ihi ng tao, ihi ng daga, ihi ng iba't ibang uri ng hayop. Yung mga umanod sa kanal, tapos pupunta sa paa mo, lalo na kung butas yung paa mo or butas yung binti mo, may sugat yan. Hindi ka magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Yan yung tips number 4. Tips number 5, usong-usong sakit kapag tag-ulan yung ubo, sipon. Alam niyo yan, active na active yung ubo at sipon. Yan ay halos 50% higit pa kapag panahon ng tag-ulan. Alam niyo bakit? Kasi yan yung panahon talaga na malamig. Tapos iba yung klima, naninibago yung katawan ninyo, naninibago yung lalamunan ninyo, or naninibago ka sa surrounding o sa kapaligiran mo. Kasi nasanay ka ng lugar mo mainit, tapos biglang lamig. Tapos bigla kang inabot pa ng ulan, hindi ka sanay ng ganong klima, pwede ka magkaroon ng ubo, sipon. Lalo na kung mahina yung immune system mo, kulang ka pa sa tulog, kulang ka pa sa kain, or kulang ka pa sa vitamins na mahina nga ang immune system mo. Unang-una po yung mga bata, yan po yung mahina ang immune system na kinakapitan ng ubo at sipon. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, usong-uso kapag tag-ulan na sakit yung alam niyo yung buni. Alam niyo ba yung buni kapag tag-ulan, yan ay umaatake or mas marami kaysa sa summer. Alam niyo bakit? Yung sakit na buni nakukuha din niya sa, for example, pumunta ka sa, alam mo yung invernal, alam mo yung daanan ng tubig sa palengke, yung kanal, tapos may mga bahay doon, lahat ng katas ng alibabo ng bahay dito sa kanal, tapos ang ginawa mo, pumunta ka doon,
yan, pwede ka magkaroon ng buni. Super pati po niya pag nagkaroon ka ng buni, lalo na sa masisilang parte ng katawan ninyo, kamot ng kamot kayo. Pero sa mga textura ko po and vlogs, meron po akong mga halaman gamot na gamot sa buni, gamot sa alipunga. Yan po sa YouTube channel ko, i-review na lang po niyo yung gamot sa buni, gamot sa alipunga. Yan po yung umaatake na yung buni kapag tag-ulan ay nagit pa 50%, lalo na kung lumuso ka sa madumi na lugar. Kahit hindi po siya tag-ulan at sa maduming lugar, pwede po kayo magkaroon ng sakit ng buni. Yan po yung tips number 5. Tips number 6. Puso na sakit kapag tag-ulan, yung alam nyo ba yung malaria, o usong-uso rin yung sakit na yan kapag tag-ulan, yung malaria. Ano ba ang malaria? Ang malaria yung biglaan na ikaw ay sobrang lamig na lamig, kahit bumalot ka sa umot, kahit bumalot ka sa 10 na kumot, kahit magmedyas ka ng ilang piraso, kahit mag-jacket ka, ay lamig na lamig ka. Yan, usong-uso rin yan kapag tag-ulan, yung inatawag na sakit na malaria. Kasi nung nakarasan nyo ng sakit na malaria, yung iba kumukuha ng buti na babasagin, tapos pinupuno na may tubig na mainit. Yan yung gamot, ginagawa nilang gamot. Pero ang pinakang gamot yan, merong alam ako na yung dinadala pag dinala sa ospital, merong resita ang doktor para mawala yung sakit mo, malaria. Meron naman po mga alternative na sakit dyan sa malaria, yung mga natural na gamot na yung iba na vlog ko na, pero susunod iba-vlog ko ulit yung mga active na gamot sa malaria na sakit. Yan po yung usong-uso ngayon kapag tag-ulan, yung tips number 6. Okay, sana po sa nag-search ng video nito ay nakatulong ako sa inyo ng kahit kaunti. Mayroon po kayo natutunan, mayroon po kayo na na-share sa friends ninyo and relatives. Kapag panahon ng tag-ulan, dapat umiwas nga tayo sa iba't ibang uri ng maduduming bagay, lalo na yung mga bata, kasi may na-immune system. Okay, sa step by step, panoodin po ninyo ang text tutorial ko para makaiwas kayo sa mga sakit na text tutorial ko ngayon. Okay, sa bago lang po dito sa channel ko, bilibang paki-subscribe, paki-likes. Paki-share na rin mo sa friends and family. Thank you for watching and Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat.